Simulcast sa True TV sa Signal Channel 19. Sasagutin na ang inyong mga tanong ukol sa serbisyo ng mga ahensya ng gobyerno, trabaho, negosyo at kalusugan. Itutulay ni Cheryl Cosip ang tulong na kailangan mo. Sagot kita sa True FM sa 105.9. Dito tayo sa totoo. Mga katanungan, sasagutin, mga alalahanin, lilinawin. Ito ang programang katuwang nyo sa usaping batas, serbisyo publiko at politika, maging sa kalusugan, pisikal man o espiritual. Ako po ang inyong kapatid, Cheryl Cosim, sagot kita. At happy Lunes po sa inyong lahat, mga kapatid, balik sa realidad na po ang marami sa atin, ang halos lahat sa atin dahil tapos na po ang holiday season, balik trabaho na, balik eskwela na, balik na ang traffic dito sa Metro Manila. Kaya wag na po dapat na mag-iinit ng ulo, 2025 na. Dapat nakapag-adjust na tayo dyan. Huwag nang pansinin yung little things, diba? Huwag tayong mag-focus sa init ng ulo, maging mas positibo po tayo. O sa mga nakikinig po sa atin, sa radyo, abay kami po ay present sa 105.9 sa Mega Manila, 106.7 sa Davao, 101.9 sa Cebu, 101.5 sa Cagayan de Oro, 99.9 sa Ormoc at 107.9 sa Tacloban. At bukod po sa radyo, present din po kami sa inyong mga telebisyon. Kami po ay nasa True TV, Channel 19. Sa lahat po yan ng mga Signal subscribers, kami po ay nasa Channel 19, mga kapatid. At syempre, hindi kami mawawala sa inyong Facebook at YouTube. Hanapin lamang po ang True Network PH. At sabi ko nga po, abay back to normal na po ulit. Back to normal life na ulit tayo, mga kapatid. Tapos na ang mahabang bakasyon at ang sunod-sunod na gastos noong holiday season. May natira pa ba? Kamusta po ang inyong mga bulsa, ang inyong mga wallet, ang inyong mga bank account? Kamusta? Meron pa ba kayong nasisilip dyan kahit kokonti? Baka pati yung alkansya natin, wala na tayong masilip, di ba? Kamusta ang mga bank accounts, ang wallet? Nasimot ba o may natira naman? Or may sinadyang itinira po kayo, di ba? Ang inyo naman pong mga credit cards, ayan. Sagad na ba? Gasgas na ba? Na-erase na ba yung likurang parte? Kasa swipe. May linya na gano'n na guhit, kasa swipe. Talagang pagod na siya kasa swipe. Basta mga kapatid, kahit napagastos po tayo, dapat ang utang binabayaran. Kahit na sinasabing walang na kukulong sa utang, ang utang binabayaran. Diba? Swerte nyo nga po't nakautang pa kayo diba? So dapat binabayaran yan para makakaulit pa rin ho kayo, diba? Maganda ang inyong records. Pero ang sinasabi sa batas, walang nakukulong nga sa utang. Pero pwede raw ihabla ang mga hindi nagbabayad ng utang. Alam nyo ba yon? Yan po ang topic natin ngayong Lunes. Baka masyado kayong kampante, hindi na ako magbabayad, yun naman ako makukulong dyan, di ba? Baka ganun po ang pagkakaintindi nyo sa batas. Abay, intindihin po natin ang sabay-sabay yan para maliwanagan po tayo. Magkakasama natin ang ating guest lawyer for today. Paano nga ba sisingilin yung mga hindi marunong magbayad ng utang? Alam nyo po yung pag nangailangan sila, sobrang lagi kang naaalala, lagi kang napapansin, nginingitian, nandyan lagi sa tabi mo. Pag nangutang na, pag time na ng bayaran o medyo matagal na, nagkasalubong na kayo sa hallway, parang walang nakita, walang napansin. Di ba may mga ganun po? Ayan. Paano nga ba sisingilin yung mga hindi marunong magbayad ng utang? Ayan, lalo na yung mga hindi nakukonsensya or mga bato na, no? Hindi na nakakaramdam. Akala nila minsan sila pa yung galit, di ba? Pag sinisingil mo, sila pa yung galit sa'yo. Sa mga hindi nagbabayad ng utang, pakinggan nyo po ang aming episode today. Ayan, kaya tutok po kayo dahil sagot ko kayo sa usaping batas. Ang ating question of the day, pahirapan bang singilin ang umutang sa'yo?
kanya-kanya po tayo eh. Ako, pag nangutang sa akin, hanggat hindi ko talaga kailangan, most of the time, hindi na po ako naniningil. Diba? Hindi na ako. Kasi ang sa akin, kailangan yung nangutang magkusa, mahiya. Kung hindi man makabayad on time, nagigipit, ano ba naman yung magsabi na pasensya na madidelay lang po ako or nagipit ako, sa susunod ako magbabayad ng utang, yung mga ganon. Pero yung parang hangin na lang, wala na. Markado ka na. Never ka nang makakaulit, 'di ba? Yung mga ganon. So, yun nga po, pahirapan bang singilin ang umutang sa'yo? Sali po kayo sa ating discussion, mag-comment lamang po kayo sa ating live stream or kung may gusto po kayong ikonsulta sa ating guest lawyer, may concern po kayo, pwede po kayong tumawag sa ating tanungan hotline sa 8689-3289 or sa 8689-3290 or again, that's 8689-3289 or sa 8689-3290 mga kapatid. Utang ang ating pag-uusapan. Kasama natin ang ating guest lawyer na pinaasa ako pero hindi naman pala nagkatotoo. Ako'y nabigo. Hindi, akala ko po kasi dadating siya dito. May bit-bit pa naman akong something. Yung pala, hindi po kakayanin kasi nagtatapos na gumawa ng mga grades. Kasama po natin Attorney Rowena Soriano, Associate Dean ng FEU Institute of Law. Pinaasa mo ko pero sinaktan mo ko, attorney. Happy New Year naman. Happy New Year! Yeng, at sa lahat ng ating mga tagapakinig, tagapanood. Happy New Year sa ating lahat. Ang ganda-ganda nung introduction. Matapos ang lahat ng mga festivities, lahat ng celebrations, eto na, back to reality, no? Correct. At who knows, by next week, no, baka naman tayo ay magkita ng personal, no? Pasensya naman, at ako'y naghahabol ng aking mga grado, no? Back to reality na rin ng mga estudyante. Matatanggap mo nila ang mga grado. Oo. At sa manonood mo naman, matatanggap na nila ang kanilang mga bills. Aray ko. Pero okay lang yan, attorney. Mas mag-concentrate ka dyan kasi ayaw mong malito-lito sa pagbibigay ng grades, di ba? Sa mga ayaw naming maharas ka. But thank you for joining us this afternoon. I'm sure naman magkikita tayo dito sa studio. Pero yan na nga, kahit sino sa atin nakaka-relate dito, ito na, balik na sa realidad. Ang ewan ko nga kung isa-swipe pa ba yung debit card nyo or sagad na rin yung credit card at kung ano-ano pang mga pinagkakautangan natin. Sinasabi ng batas, attorney, walang nakukulong dahil sa utang. Pero pakipaliwanag nga po yung sinasabi ng batas tungkol dito. Kasi baka ang intindi ng marami, ay, mangungutang ako, hindi ako magbabayad, di naman ako makukulong eh. So ano po ba talaga ang sinasabi po ng batas tungkol sa utang? Oo. Tama naman yung ganung statement, no, Miss Cheryl, na kapag utang, pera, wala naman talaga generally, no, general rule, walang nakukulong, no, dahil sa ilalim ng batas, sa ating mga kaso, sa korte, ay meron tayong, two general, no, major kinds of causes of action o yung klase ng mga demanda o reklamo na ating ifina-file, isinasampa sa korte. Ano nga ba yan? Yan ay una, yung alam natin, kriminal, lagi natin pinag-uusapan, na nakukulong, takot na takot yung mga tao, diba? At kailangan natin malaman kung ano ba yung mga pinagbabawal ng batas para tayo ay hindi maireklamo kay piskal at iakit yan sa korte at maging criminal case dahil kayo ay maaring maaresto at kapag kayo ay proof beyond reasonable doubt, guilty, makukulong. Pero meron tayong isang klase na cause of action ng tinatawag o yung klase ng reklamo, demanda na sinasampa sa korte na civil, no, civil case. Yan ay lahat yan may kinalaman sa pera. No? So yan yung sinasabi natin, generally, kapag may kinalaman sa pera, especially pagkakautang, ay hindi ka naman talaga makukulong dahil
utang na pera or property ang iyong kinuha, yan din ang required ng batas at ng korte kapag ikaw ay napatunayan na pagkakautangan na ibalik mo doon sa pinagkakautangan mo. Pero mamaya lilipat tayo, Ms. Cheryl, doon sa mga klase ng utang na maaari ring maging basihan para sila ay arestuhin at ikulong, di ba? Oo, meron yan. Kanina nabanggit mo, no, yung sa mga pagkakautang kasi iba-ibang klase yan. Tulad yung kanina, no, yung typical na storya, no, kapag may kailangan, nanghihiram, di ba, ay napaka-sweet, di ba? Lagi kang message, laging may forwarded greetings. So, di ba? May kailangan. So, nangungutang, mabait, nakakaalala, walang amnesia. Pero kapag yan ay personal loan na ibigay mo na, tapos napangako ganitong petsa, hindi nagbayad. Parang may amnesia, no? Nakakalimot. So, yan yung sinabi mong hindi ka na pinapansin. Suplado na, no? At unreachable, cannot be accessed, cannot be reached na rin. At wala na rin greetings, no? Na pino-forward sa Messenger, di ba? Or sa IG. So, pag personal loan, okay, ito yung typical, no, na nag-utangan yung dalawang tao, no, may nangutang, pinautang, civil yan, no, civil. At kapag yan ay hindi lalagpas ng certain amount tulad ng 1,000,000, okay, meron tayong remedyo, meron tayong demanda na naangkop, yan ay tinatawag na small claims, no, okay. Small claims. Ayon sa ating rules, no, na ni-release ng ating Korte Suprema, isa ito sa mga priority na mabilisan lang, no, yung mga small claims. Ito yung hindi lalagpas sa 1,000,000 yung claims mo, excluded yung interest at yung iba pang mga forms ng claims. Dapat yan ay purely kaperahan. So, inutangan ka, contract of loan or contract of services, no, purely pagkakautang, no, pera ang iyong obligasyon, basta't hindi lalagpas ng 1,000,000, pwede kang magreklamo at magsampa ng small claim sa ating mga first level court na tinatawag o yung ating mga MTC, no, yung Metropolitan Trial Court sa NCR or Metropolitan Manila area. Meron tayong mga metropolitan municipal trial court in cities like yung mga cities outside of the NCR, yung Batangas City, Santa Rosa City, etc. No? Yan yung mga MTCC. Meron tayo sa mga probinsya, municipal trial courts, at doon sa mga mas maliliit pa, municipal circuit trial court. So ano ba ito? No? Mabilisan, number 1. Okay? Bakit, no? Number 2, bakit siya at paano siya mabilisan, no, Ms. Cheryl? Kasi, una, may mga forms na, okay? May mga forms na actually downloadable nga sa Supreme Court website yan, Ms. Cheryl. So, fill upan na lang nung yung statement of claims nung naghahabla, ifa-file niya yan kasama ng mga supporting documents. At pagkatapos, ang court naman, no, not more than 30 days, magbibigay siya ng summons kasama ng statement of claim para makapag-file for not more than 10 days naman ng response, no, verified response, yung hinahabla mo. So, mabilisan, di ba? Una, may downloadable forms na. Tapos, yung timeline, napakabilis, di ba? So, pangatlo na feature, kailangan ba ng abogado? Hindi. No, hindi kailangan ng abogado kapag small claims. Bakit? Kasi lahat na naman ng mga pleadings, no, ng mga documents na kailangan mo ay ipinrovide na ng ating Korte Suprema, downloadable pa nga siya. Tapos, yung period, napaka-iiksi lang. So, wala nang lugar dyan para doon sa full-blown trial na tinatawag natin na nangangailangan pa ng abogado. So, sa isang banda, mabilis, tapos medyo convenient siya. Sa kabilang banda, okay, wala rin tayong assurance dahil paano, no, kung hindi tayo pansinin noong dinidemanda natin, no? Ano nga bang sitwasyon? So, pwede kasing hindi niya tayo pansinin, hindi siya mag-file within 10 days from the receipt of the summons or notice of hearing, anong mangyayari?
no? Posibleng hindi rin siya mag-attend sa hearing, pero posible naman di siya mag-file ng response, pero mag-attend siya sa hearing. So in either case, ang ating korte ay maaaring magbigay ng desisyon, no? At yung desisyon na yon ay pwedeng sa pamamaraan ng execution niyan ay masisi yung kanyang salary, yung property na nakapangalan sa kanya, no? So, yan yung mga paraan natin kung ganito papasok yung pinagkakautangan, no, ninyo or kung kanino kayo nagpautang. So, yan. Oh. Ayan mga kapatid, klaro huwag tayo masyadong magpakampante naman. So pwede naman pala yun. Pero yung doon sa small claims court, di po ba doon, kasi yung iba, korte, kailangan ko pa ba ng abogado dyan? Baka mas malaki pa yung ibabayad ko sa abogado kaysa doon sa sisingilin ko o masisingil ko. Pag pinag-uusapan natin mga kapatid itong small claims, ibig sabihin yung less than 1 million. Tama po, Attorney Weng? 1 million ceiling niya, no? Yung ceiling. Maximum na niya. Oh, yun po. Kailangan ba ng lawyer o hindi na? Hindi na, di ba? Dahil lahat ng ating forms ay naka-provide na at downloadable. So, pwede nilang i-upload, fill upan, at i-submit doon sa MTC na merong jurisdiction sa kanya. No? Pinag-uusapan na rin jurisdiction, Ms. Tieng, no, para hindi tayo maligaw. Yung general rule na kung saan ka may residence, yung plaintiff, no, or yung claimant, no, yan dyan siya magfa-file, no. At kung ikaw naman ay nandoon sa lending business, no, halimbawa, kung saan ka may main principal office, kumbaga, or kung meron kang branch, kung saang lugar may branch ka. So, yun. Sino yun? Ulitin natin. Okay, kung mag-file ka, sino magtatakda niyan? Kung magkano yung dapat ibayad, gaano katagal babayaran, tapos paano kung walang pambayad, yung umutang, pwede bang ang ibayad ay yung whatever, kung anong maibibigay nilang may value, cellphone, laptop, or alahas, or lupa, yung mga ganon? So, tama yan, no, Miss Yeng. Kahit na meron tayong i-final na, pero kung merong in-offer, 'di ba? Sa kalagitnaan, meron naman siyang kakayanan pero hindi pa ganoon kasapat, o kaya pwedeng may in-offer siyang installment tranches, o kaya meron siyang property gustong ibayad. Ang papasok na diyan yung sinasabi nating compromise agreement. No, so pwede naman kayong mag-execute, no, pumirma ng parang after negotiation compromise agreement at ipapa-approve nyo rin yan sa korte, no. Parang in lieu or sa instead of judgment or decision, yan ang magiging binding sa inyong dalawa dahil pumayag ka naman at pumirma ka at pina-approve nyo yan sa korte, no. In the same way, no, Miss Cheryl, kung halimbawa may instances kasi dahil syempre sino ba yung mga nag-uutangan, yung mga magkakapit-bahay, di ba? So yung mga magkakabarangay. Kung kayo ay nasa iisang barangay, huwag nating kakalimutan, tayo ay dadaan doon sa ating katarungan pambarangay law, no? At may mga pagkakataon na sa pamamagitan ng ating katarungan pambarangay law sa tulong ng ating mga lupon tagapamayapa, no, ay kayo ay nagkasundo, no, pwede rin naman kayong doon magkaroon ng compromise agreement. At yung compromise agreement na yan, yung inyong negotiation, amicable settlement ang tawag dyan at the level of the barangay, ay pwede rin naman, no, magsilbing parang binding na decision sa inyo kaysa umakyat pa kayo sa korte, either through small claims or sa regular na demanda, no, depende kung below or above 1 million yung inyong claim. Pero, tandaan natin, no, sabi nga ni Cheryl kanina, lahat merong hangganan at lahat naman merong kumbaga limit. Kung halimbawa ay hindi nyo pa rin binabayaran, no? Kayo nga ay nagkaroon ng compromise agreement or amicable settlement sa level ng barangay, pero hindi pa rin ninyo inonor, hindi pa rin kayo nagbayad, no? Yan ay pwede rin maging subject ng execution kapag more than 6 months hindi nyo pa rin binabayaran, no? Doon din sa ating mga first level courts, pwede rin yan maging
basihan para magkaroon ng execution at ano yung mga execute. Yung bahay ninyo, yung kotse ninyo, yung bank accounts ninyo, anything no na mahahanap na nakapangalan doon sa may utang, no? At no, Miss Cheryl, kung halimbawa ikaw ay may utang, alam mo naman na meron kang itinatayang petsa, meron naman kayong pinagkasunduan na petsa na babayaran mo to at kung hindi ka man makapagbayad, pumalya ka, pwede ka naman makiusap pero na naman ikaw pinakiusap na petsa hindi ka pa rin makapagbayad. Dun sa pautang, mag-reach out, 'di ba? Of course. Doon naman sa umutang, kung kayang unahang mag-reach out kasi kayo yung may utang, 'di ba? So kayo yung makikiusap at magpapaliwanag bakit nga ba hindi ka nakakapagbayad? Para maiwasan natin na umabot sa barangay. Kasi syempre kung magkapit-bahay kayo, isang barangay kayo, ayaw din naman ng iba na parang nahihiya naman sila ng iskandalo sila, malalaman pa ng lahat, 'di ba? Especially sa kultura ng Pilipino. At lalo, kung umabot pa sa korte, yan man ay sa pamamaraan ng small claims o kung hindi man, mas mataas sa 1 million yung claim, sa full-blown na trial pa. Bukod sa kahihiyan, gastos, di ba? At abala. So, kung kaya natin na pag-usapan in the same way na pinag-usapan nyo rin yan nung kayo ay umutang at kayo ay nagpautang, daanin muna natin sa ganoon. Diba? So may pwedeng habulin. Hindi kasi 'di ba baka yung iba magpakampante kasi Attorney Weng na walang makukulong sa under small claims court dahil civil case ito at hindi criminal case. Ayan Diba? na, no? Oo. Okay. Pinag-uusapan natin yung typical na dalawang individual o dalawang magkaibigan, magkakilala na inutangan at nagpautang na in good faith, ang tawag natin dyan, no? Walang intensyon na tumakbo, walang intensyon na manloko, walang intensyon na swindle, no? Or mag-estapa. Ngayon, kung ang pinag-uusapan natin na ay meron tayong nakikita na parang meron siyang motibo, meron talaga siyang criminal design at meron talaga siyang plano simulat sa pool nung siya ay nangutang na hindi talaga siya magbabayad. No? At paano natin malalaman yun? No? Bad faith, state of mind yan. Doon sa kanyang mga ikinilos bago, habang at pagkatapos siya ay makautang sa iyo. Kung halimbawa, lalong-lalo na ay meron siyang in-issue para ikaw ay mapaniwala talagang magbigay ng malaking halaga, cheque. At yung cheque na yan, walang sabi-sabi na hindi pa kasi funded, no? Huwag mo munang i-deposit. Diniposit mo. At pag-deposit, either the if, drawn against insufficient funds, or worse, closed account na. Ayan. Ibang usapan na yan. Kasi tumalbog yung cheque niya, BP22 or bouncing checks law. Una, no? Pangalawa, pwede rin naman sa pamamagitan ng kanyang kilos bago, habang at pagkatapos siya ay umutang, parang merong intensyon na ikaw ay lokohin, no? Ikaw ay iswindel o talagang hindi siya magbayad. Okay, so yan ay maaari, depende, no? Depende sa mapapatunayan na ebidensya na hawak noong nagpautang at lahat ng kanyang maipoproduce na testigo, pwedeng makonsider, again, no? Importante, binibigyan diin natin yung ebidensya, no? Na hindi kasi tayo basta-basta, ay, gusto ko siyang takutin, papakulong ko siya, no? Magdedemanda akong estafa. Yan ay laging nakadepende sa kung anong ebidensya meron ka at kung ano yung maaari mo mapatunayan base sa iyong personal knowledge at dun sa mga personal knowledge ng mga testigo mo, kung yan ba ipapasok doon sa ating revised penal code violation for estafa or swindling. Yan, panloloko. Okay, since nandito na tayo sa lokohan, no, Mrs. Cheryl? Yeah. Kanina, credit card. Okay, ang credit card, yan ay ginagamit din in good faith. Okay, so may mga pagkakataon talaga na fully paid yan o fully pay mo siya agad. May pagkakataon naman na minimum lang, may pagkakataon na papatsi-patsi lang yung bayad mo. Natatanggap mo kasi yung bill, di ba? Doon sa iyong billing address, for example, or may email ka, natatanggap mo, naka-subscribe naman yung phone mo, natatanggap mo, naka-online app ka.
So, in good faith ka naman, di ba? Pero, again, pag pumasok na naman ang bad faith, no? May intensyon ka na takasan ng iyong obligasyon. Matapos ikaw ay makapag-shopping spree, matapos ikaw ay mag-swipe at mag-cash advance, ay bigla kang lumipat ng iyong place of employment or place of residence. In other words, hindi ka na ma-reach, no, ng iyong credit card company, yung bangko. Yan ay maaaring pumasok ni Cheryl, no, sa violation ng ating Republic Act 8484, yung Access Device Regulation Act. At dyan, meron penal provisions, or in other words, penalties. Sa madaling salita, maaaring makulong. Dahil may mapapatunayang fraud in the use of your credit card. Yan. Ayan ha. Huwag niyong masyadong inaabuso. Sige, mas detalyihin pa natin at mas himayin pa natin, Attorney Weng, yung credit card. Dahil feeling ko, ito yung pinakasagad na nagamit nitong holiday season. At minsan, marami sa atin nagka-credit card, hindi naintindihan yung obligasyon. Akala, porket inaprubahan ng bangko, inoffer, uy, pre-approve po kayo, pwede po kayong may credit card, hindi na-explain mabuti ng bangko or hindi inintindi mabuti nung gagamit, ano ba ang credit card. Diba? Baka akala nila, kasi ngayon, hanggang ngayon, meron akong nakakausap, akala nila may pera sila sa credit card. Hindi nila naintindihan na utang yon. Yes, oo, siguro kailangan iklaro yung terms na credit at debit. Diba? Ngayon, lalo nung nagkaroon ng pandemya, tayo ay talagang nawili na, nasanay. Minsan nga wala na naman talaga yung ating wallet na cash dahil lahat yan electronic, di ba? Naka-mobile app, di ba? Naka-card, debit or credit. So pag sinabi nating debit, ibig sabihin, yan yung ating mga ATM na meron talaga tayong actual na funds. So, dinidebit siya or binabawa. So, as you buy or purchase, na-deduct, no? The funds get deducted, nababawasan habang ikaw ay namimili yung actual na balanse mo doon sa bangko. Yan ay pamamaraan lang, no, mode of payment lang para maging convenient para sa'yo. Pero, it is as good as cash. It is as good as taking money from your wallet or ATM, withdrawing from the ATM and paying the restaurant or the grocery or department store. Debit. Ngayon, dumako tayo dun sa credit, no? Credit card. Pag sabing credit, yan ay binigyan ka lamang ng allowable credit line, no? Yan ay utang. Utang, no? Ibig sabihin, wala sa'yo yung pera, no? Hindi ka naman nakapag-deposit sa bangko para ikaw ay pag nag-swipe mababawas doon sa balanse mo sa iyong savings or checking account, kundi yan ay nasa credit card company credit line na binibigay sa iyo. So in other words, kapag yan ay sinwipe, nabawasan yung iyong credit limit dahil nagkaroon ka ng actual purchase or transaction, yan ay may karampatang kabayaran sa natatakdang deadline, no? At pag ikaw ay pagpas dun sa deadline, ayan na, papasok na yung mga interest, no? At kung worse, kung di ka makapagbayad pa, penalties, di ba? At finance charges, na malaki-laki, no? Malaki-laki. Kung gaano kalaki yung iyong outstanding balance, tapos yung statement balance, na hindi mababayaran, umiikot yan, no? Kaya magugulat ka, nagbayad ka ng minimum yung required. Ay, ang utang ko is halimbawa 200,000, pero ang required lang 1.5. Aba, kamura naman ito. Pero pag tiningnan mo dun sa bill, syempre, yan yung mga fine prints, no, na dapat ay bagaman napakahirap intindihin. Besides, wala namang room yan for negotiation, no, Ms. Cheryl. Kasi talagang pinag ka lang, kung ayaw mo, di wag. Kung gusto mo, sige, pirma ka. Pero it helps then to know yung mga frequently asked questions pwedeng dun sa website noong bangko or noong credit card company, magbasa-basa rin tayo. At yung sa fine print, makita natin ano yung nandoon. Kasi makikita nyo kung paano yung computation. Kasi magugulat kayo, bakit di nababawasan yung principal? Kasi may mga finance charges. Umiikot. Di ba?
Tama. In other words, ang binabayaran mo lang halos puro yung finance Yung, charges yung lang. interest lang mga kapatid. So, ang mabuti, ang maganda, kung wala kayong kakayanan na bayaran in full yung ikinaskas nyo sa credit card nyo, huwag kayong gumamit ng credit card. Kasi mababaon lang po kayo kung minimum lang lagi ang inyong babayaran. Hindi po kayo makakaahon. Hindi kayo makakaahon. Oh, teka, napapasarap kami ni Attorney Weng. Huwag kayong bibitaw. Kung kayo po may mga tanong, may mga concern, maaari po kayo mga kapatid na mag-post sa ating FB page or maaari po kayong tumawag sa ating tanungan hotlines. Bukas po ang opisina ng Sagot Kita at ang ating pong kasama ay si Attorney Weng Soriano. 8689-3289 or sa 8689-3290. Magbabalik po ang programang Sagot Kita. Service, entertainment, music, inspiration. Totoo, tunay, tapat. Ito ang True FM sa 105.9. Dito tayo sa totoo. Simulcast sa True TV sa Signal Channel 19. Tanong mo, sasagutin ni Cheryl Cosim. Sagot kita sa True FM sa 105.9. Dito tayo sa totoo. Babalik po ang programa, ang Sagot Kita. Kasama po yung lingkod Cheryl Cosim. Ang ating question of the day, pahirapan bang singilin ang umutang sa'yo? Kasama pa rin po natin via StreamYard, Attorney Rowena Soriano. Siya po ang Associate Dean ng FEU Institute of Law. Utang ating pinag-uusapan at nandun na po tayo sa credit card. Ayan po. Paano kung, ayan nga, ulitin natin, attorney, diba? Kasi nga, marami sa atin na talagang hindi naintindihan ng credit card. Paano kung hindi ka na makabayad? Mayroon ako noon, kaibigan, talagang stress na siya kasi talagang nasagad-sagad na siya sa utang niya sa credit card. Tapos, pinabayaan niya. So, pinabayaan niya ng 1 taon or ano, lalo siyang talagang nabaon. Hanggang, di ba, itong mga credit card na to, they outsource ng mga taga-singil. Hinaharas ka, tinatawagan ka ng kung ano-anong oras, this oras ng minsan really early in the morning, minsan very late in the evening, at kung paano pa. Paano nga ba pag hindi ka nakabayad ng credit card? Attorney Weng. Oo, no? Alam mo, Ms. Cheryl, may kanya-kanya talagang advantages at disadvantages. Ang advantage ng credit card is wala kang aabalahing individual, wala kang aabalahing kamag-anak, kapitbahay, walang magdedemanda sa'yo sa barangay, tsaka sa small claims or sa korte. Pero, ang downside or disadvantage naman yan, kapag hindi ka talaga makapagbayad kasi mas prone ka talagang mabaon given yung rates ng finance charges, interest, penalty, lalo kung sinabi mo kanina dun sa kaso ng kaibigan mo na nasagad niya na yung credit limit niya, hindi na siya nakakapagbayad, pagkatapos ay pinabayaan niya pa. No? It doesn't hurt, alam mo, Ms. Cheryl, no? Yun yung ating base sa ating mga yung experience ng mga clients din na wala tayong mawawala kung yan ay lagi nating idadaan sa communication, no? Even credit card companies or banks, no? You can tell them na you're no longer capable to pay. But of course, no, hindi yan tulad ng tao na pwede mong pakiusapan kasi it always comes with a price, with an interest, no? So, asahan mo kapag hindi ka na talaga nakakapagbayad, no, doon sa iyong credit card outstanding balance, mape-penalty ka na, no? Mag-i-impose na ng penalty, rather, no? So, penalize ka na pagkatapos, syempre, matatag na yung credit card mo. Una, restricted muna, pagkatapos hindi ka na talaga makakagamit ng credit card. Worse, syempre sa isang community yan, no? Before, meron pang tinatawag na negative data bank, no? Kapag meron kang pagkakamali sa mga transactions or di ka nakapagbayad, pumalya ka, yung credit standing mo talaga, no? Shared information kasi yan sa mga financing companies at saka sa mga credit card companies or even sa lending company. So mapapansin mo, pag meron kang unpaid or outstanding na credit card balance, hindi mo pa nasisettle, hindi ka makapag-loan, 'di ba? Kasi meron silang shared info, no, shared data yan, no. Kung halimbawa, hindi ka nakapagbayad,
ano yung i-expect mo? Expect mo na i-endorse talaga yan sa kanilang mga collection agents. So yan na yung sinasabi mong annoying. Kasi talagang aabalahin ka, no, kung yun ang yung if that's how you describe it talaga, no, actually magkaka-anxiety ka dyan dahil maya-maya, no, tatawagan ka, tapos yung iba nga to the extent na nahaharas kasi third party usually, no, yung mga Yes. collective agents. So hindi naman talaga sila yung mga bangko. And after that, ang susunod na dyan, no, expect mo may law office na, no, may demand letter na. So sa ang stage ka at meron bang prohibition sa iyo na mag-reach out ganyan, no? Wala naman, no? Kung halimbawa may expect mo pag collection agent talaga, no? Ang talagang target niyan ay makakolekta sa iyo. So baka yung time para ikaw ay makiusap or makipag-negotiate. Once yung may demand letter na, okay? At may supposedly ito yung mga genuine, no, na law offices, hindi yung mga law offices na minsan kunwari law office pero yung law office mismo hindi niya alam na ginagamit pala yung pangalan niya, especially sa mga lending firms, no, na may mga fly-by nights din kasi pag-usapan natin mamaya yung ano ba yung acceptable kasi na interest rates or yung tinatawag na unconscionable, immoral na, no, at usually ginagamit yan ng mga fly-by nights yung kasi nga kakapit ka na sa ano, 'di ba, sa patalim kapag kailangan talaga ng cash. Pero yung mga legitimate naman, so dadaan talaga 'yan, may mga external lawyers sila, law offices na talagang genuinely mag-reach out sa iyo demand in the form of demand letters, and then pwede kang magsabi sa kanila. In fact, pwede kang makipag-negotiate, no? Sabihin mo na ito yung kaya ko in tranches, no, installments, no. They can be channels also, no, of settlement of your outstanding balance in that manner. And we're talking about genuine law offices, genuine lawyers who would reach out to you to get payment, to demand payment for and in behalf of the credit card or bank company, no. So yun yun. Pero pag-usapan natin yung mga malalaki yung interest, like mga nagpapatubo talaga, no, nagpapautang para sa tubo, okay. Yung 5 diretsohin na natin, no, mga pa 5-6. So halimbawa, ganyan, kaya siya 5-6 kasi 'di ba, ito yung utang mo tas 100% yung patong, 'di ba? Magiging 6 yung 5. So kung ganito naman, mga fly-by nights, halimbawa yung talagang in the business, meron tayong mga kaso kasi na umabot sa Supreme Court na nagtatakda naman kung ano ba talaga yung mga rates ng interest na acceptable. Acceptable. Oh. Besides, dapat tatandaan natin sa kung anumang contract of loan, ang interest po ay dapat nakastipulate or nakasulat. Wala pong interest na pwedeng i-demand sa'yo or ipatong doon sa iyong balanse na hindi naman nakasulat doon sa inyong contract of loan. Ang masama kasi minsan, walang kasulatan. At least insofar as yung nangungutang, no, is concerned, yung debtor is concerned. But as far as the creditor is concerned, lalo pag fly-by-nights, alam niya merong kasulatan kasi meron kang pinirmahan. Yung pala, yun na yung kasulatan. Hindi ka naman nabigyan ng kopya at hindi ka naman aware, di ba? Hindi ka naman na-inform na ganun pala. Una, may interest. Pangalawa, anong rate ng interest? Aba, yung iba talaga, no, sabi ng Supreme Court, aba, yung interest rate mo naman na 20%, 16%, 50%, 30%, talaga namang gagapang na yung tao, hindi pa talaga makapagbayad yan at never na makakapagbayad yung buong buhay niya, no? So yan ay kinukonsidera ng ating Korte Suprema na unconscionable, no? Sa madaling salita, immoral. Or, hindi karapat dapat hindi katanggap-tanggap. Kasi syempre, responsible duty bearers and right holders tayo. Yan ang lagi nating advokasya, no? Kung ikaw naman ay umutang at ikaw din ay nagpautang, syempre ini-expect nung nagpautang na magbabayad ka, pero ini-expect din naman nung inutangan mo na kung ano rin yung dinisclose mo. Kaya di ba dun sa mga legitimate na banks and lending companies, meron silang disclosure. Di ba? Required ng batas yan, no, Miss Cheryl, na i-disclose mo lahat. Nung terms, wala dapat mga in-between, no, hidden terms. Dapat disclose alaga, ano yung plan or mode of payment, ano yung terms, deadline,
Installment ba yan? Paano ba yan in tranches? At ano ang interest rate kung meron man? So, ganyan. Yun. Oh, ayan mga kapatid, alam na natin. So ako naalala ko, ang ginawa nung kaibigan ko, pumunta siya mismo doon sa bank. Nakiusap. Nakiusap diba? siya na ito po kaya kong bayaran at pwede nyo bang i-waive yung ibang penalties? Kasi yun naman yung pinakamalaki, yung penalties para po mabayaran ko naman siya. At Oo, hindi ko na lang siya nabalikan kung sumunod naman siya kasi pinagbigyan ka na di ba? So dapat sumunod ka dun sa napagkasunduan nyo. Oo, kasi kung hindi, panibago na naman negosasyon yan, Michelle. Pero alam mo, attorney, pwede pag-usap, di ba? Pwede naman. Feeling ko, napagbigyan siya at nakasunod siya sa pagbabayad kasi nakapag-home loan siya eh. May bahay na siya. May binabayaran na siya ngayon. So hindi nasira yung kasi 'di ba, kung hindi siya sumunod, sira na yung credit niya yung credit line niya. So ayun mga kapatid. Naku, medyo magre-reconnect lang si attorney sa ating pagbabalik. Pag-usapan na natin. Ito, isanggunin na natin kay attorney yung inyong mga tanong. Huwag po kayong bibitaw, magbabalik ang programang Sagot Kita. Sa gitna ng mabilis na takbo ng balita, manatiling informed, hatid namin ang pinakamainit at pinakabagong balita sa bansa. Tutok na sa Balita Pilipinas. Balita Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 5:15 ng hapon. Dito lang sa True FM sa 105.9. Dito tayo sa totoo. Sagot kita sa True FM sa 105.9. Dito tayo sa totoo. Sa huling bahagi na po tayo ng ating programa. We have 9 minutes to go and we're still joined by Attorney Rowena Soriano ng FEU. Ating question of the day, pahirapan bang singilin ang umutang sa'yo? Ayan. Attorney, ito po, puntahan ko lamang yung mga mensahe ng ating mga kapatid bago yung mga huli nating paalala, no? Si Gael Ez, kaya ayoko magpautang, sakit sa ulo, maningil. Dapat talaga kapag nagpautang, nakasulat pati yung interest para pwede mo isingil yun ayon sa napagkasunduan nyo. Better if may collateral para secure. Attorney, doon sa mga mangungutang at nagpapautang o magpapautang, ano yung basic na dapat mayroon para kung pag umabot sa punto na mahirap nang magkasingilan, hindi ka na mabayaran, may pinanghahawakan ka? So, unang-una ay transparency, no, sa both parties. Na ito yung kakayanan mo, okay? In the first place, kung hindi naman talaga siya matter of life and death or talagang very crucial yung need, once lang naman yung mga pagkakagastusan, hindi needs, ay magpaka-honest na rin at transparent sa ating mga sarili at huwag na rin mangutang. Pero kung talagang kinakailangan, maging transparent tayo doon sa ating uutangan na ito yung iyong kapasidad, ito yung lugar ng iyong employment, ito yung lugar ng inyong residente, at lahat ng valid proof of identification ay ibigay mo sa kanya. Okay? Para kayo ay talagang merong sinisignify nyo na kayo ay may intent bayaran naman yung iyong pagkakautang at bayaran mo talaga, no? Maglaan ka rin talaga ng pondo para yan ay bayaran. Kung yan yung petsa na itinakda mo at pinangako mong babayaran siya, no? At dun sa nangungutang, actually usually iniiwasan yung kasulatan, no? Laging yung nagpapautang ang nagre-require. Actually, it's for the benefit of both parties, Ms. Cheryl, no? Na kayo ay magsulat, no? Isulat ninyo yung contract of loan. Huwag kayong matakot na i-document, no? Kasi minsan nagkakahiyaan, sabihin, ako, si kumpare naman yan, ay best friend ko naman, amiga ko yan. Hindi, no? Para nga hindi masira yung relasyon ninyong dalawa at pagkakaibigan. Dahil nga, meron na kayong kasulatan, doon kayo magbabase. Ito yung halaga, ito yung deadline, ito yung paraan ng payment, saan mo siya, GCash ba siya, sa bangko ba siya deposit, may cheque ba,
Pag naman pinag-uusapan may collateral, ibang usapan naman yon, Miss Cheryl. Kasi meron tayong tinatawag na chattel mortgage, yun yung mandatory natin na form, legal form, or document kung ikaw ay magsasangla ng iyong personal property. Samantala, real estate mortgage, kung talagang isasangla mo naman yung iyong real property or yung lupa, bahay mo. So, iba yon kumpara doon sa contract of loan lang na pera lang talaga, no? So, either, no, any and all cases, mas maganda pong nakasulat, no? At doon sa nakasulat na yon, lahat ng tanong itanong niyo na ho sa isa't isa, no? Itanong muna doon sa uutangan mo, ano bang interest rate? Kasi nakalagay dito, there will be an interest rate upon failure to pay on the deadline, no? Designated deadline, no? Ano ho interest rate? 'Di ba? Kasi required na i-indicate ang interest rate na naka-impose. Number 2, yung mismong rate, para hindi tayo nagkakapaan, hindi tayo maghuhulaan kung magkano na. Kasi alam mo, pag di ka nagbayad, may impose na interest rate, kahit ikaw mismo sa sarili mo, makukompute mo yun. Diba? Mhm. Okay. Ito si Eddie Saavedra. Paano kung utang 5,000 o 10K, walang pananagutan kung ireklamo mo siya? Kung siya ay may utang na 5,000, 10,000, at kung kayo naman ay you happen to reside in one barangay, assuming lang po, no, ayan po ay pwede nyong idaan sa barangay, matapos nyo nang i-exhaust lahat, ha. Hindi po natin ina-advise na kayo ay dumiretso agad sa barangay o kayo magreklamo kung saan. Sa akin po, no, lagi kong personal advice ay i-exhaust mo na lahat ng pwedeng means of communication. Yan man ay by text, messenger, puntahan sa bahay, para po mag-follow up. Kung hindi talaga, pwede mo naman siyang i-demand letter, di ba? Kaso nga lang, demand letter, ikaw munang pipirma noon. Na hindi isipin mo kung 5,000, 10,000, ipapademand letter mo ba yan sa abogado? Siyempre, sabi nyo nga, gagastos pa kayo dahil siyempre merong legal fees involved dyan. Tapos siyempre, sa halagang yun talaga, ay medyo ano ka talaga doon, no? Dahil pag di nagbayad, 5,000, 10,000, saan ka aabot doon sa 5,000, 10,000? Papaabutin mo ba siyang barangay? Irereklamo mo pa ba siya sa small claims, di ba? O ano bang mga remedyo? So pag tayo nagpapautang ng mga ganyang halaga, siguro mag-set na rin tayo ng safeguards, no? Kung halimbawa, kasi usual yan, no? Pero ito, ikaklaro lang natin, Miss Cheryl, no? Kasi ito'y practice din, no? Nalaman din natin yan. Yan ay practice especially sa mga offices, certain offices na isinasangla yung ATM nila. Diba? Ah, yes, meron yan. Hindi alam mo kung paano ko nalaman, bukod sa nalaman natin yan, no, sa mga paligid, yung kapag minsan nakapila ka sa ATM machine naman talaga, ang haba-haba, no? Yung parang ang dami niyang nandoon sa bag talaga, ang dami, so magdududa ka kung kanya talaga yun, ano, mga 1, 2, 3, pero mga 10, di ba? Tapos hindi pa niya alam yung PIN. So obviously yun yung mga ganung pagkakataon, no? Huwag po nating isangla, no? Kasi in the first place, lalo, no, halimbawa credit card din yan, no? Sa credit card RA 8484, kayo ay pinagbabawalan na maghawak, no, at gumamit ng credit card na hindi sa inyo. Unauthorized yan. Pwede maging accomplice, pwede kayo accessory, pwede rin kayong maging co-principal, di ba? Kung merong sign or presumption of fraud, di ba? Kasi hindi naman, alam mo namang hindi sa iyo, di ba? So ganun din sa mga ATM, no, mga bank na savings or checking account na may ATM bukod sa passbook, kasi pag passbook hindi ka talaga pwede doon, no, na mag-withdraw over the counter na hindi ikaw yung account holder. Pero kung ATM, halimbawa lang magkamali dun sa PIN, tapos kainin, di ba? So, alam na hindi ikaw yung gumagamit noon, di ba? Tapos pwedeng matag, ganyan. Tapos, isang paalala rin pala, unless ito yung sitwasyon na isinangla mo ATM mo na hindi natin ina-advise, kung nawala po ang kahit ano sa inyong mga cards, ATM or credit card, gawin nyo pong, yan po ay ano, no, urgent. No, gawin nyo pong, ubaliin mo na i-report agad yan. No? I-report agad. Kasi kapag nagkaroon po ng fraudulent transaction na hindi nyo pa nare-report, maaring sa inyo po yan ma-charge. Kasi dapat i-report nyo at the time of tagging, magkaroon ng transaction, yun na yung pinaka timeline na hindi ikaw yung may gawa ng transaction kasi ini-report mo agad.
Ganun. Ayan. Basahin ko pa yung iba bago tayo magpaalam, attorney. Si Rolando Toledo. Correct na experience ko yan. Hindi pinaliwanag sa akin. Kalaunan yung balance ko noong nag-shopping ako, nasa 4K. Ng mga 1 year, hindi na bayaran, nasa 20K na siya. Ayan. Diba? Ang bilis. Oo. Si Mar Raffles, Juancho, marami po talaga nakaka-relate pag credit card ang usapan. Wag lang puro minimum ng minimum ang bayaran, wag din tumanggap ng offer ng offer. Correct. Wag kang matitempt. Hindian nyo kung hindi naman kailangan. I think ang pinaka-idea lang, at least meron kayong isa na credit card and you only use it pag talagang gipit na. Hindi para pang-shopping or hindi para pang-luho, 'di ba? Gamitin niyo lamang po doon sa lalo na kung or when you travel para mas safe, di po ba? Pero yung para lang sa gusto nyo lang makabili ng bagong ganito, bago ng ganyan, hindi, alam nyo magigipit kayo sa pagbabayad. Wag na po kasi malulubog kayo. Malulubog kayo sa interest ng mga credit card. Naku, attorney, thank you for joining us. Siguro, baka may huli kang maiksing paalala sa mga kapatid, sa mga may utang, hindi pa nagbabayad, o yung mga gustong maningil, at yung mga baon sa credit card. While meron pong convenience na ino-offer yung ating mga credit cards at tayo ay always tempted na i-avail yung mga offers, una, dapat siguraduhin natin na yung ating mga platforms kung saan tayo nag-a-avail ng offers ay legitimate. Pwede kayong pumunta diretso dun sa mga bangko kung kayo mag-a-avail. At sabi nga ni Ms. Cheryl, pipiliin lamang po yung ina-avail na offers. Hindi lahat ng offers ay mandatory ina-accept. Kaya po offer yan, pwedeng i-decline, pwede naman i-accept. At tama po na tayo maging judicious, tayo maging prudent sa ating sa ating mga spending practices, no? Especially ngayon na napakaraming temptations to buy, to purchase things that we don't necessarily need to have at the moment, pwedeng makapag-antay or maaring once lang, no? At para sa lahat ng ating mga tagapakinig, lagi lang pong yung ating good faith, no? Laging pinapaalala na tayo ay maging responsible na right holder, may karapatan tayong bumili, mag-avail at gumamit ng credit card, pero tayo rin po ay dapat maging responsableng duty bearer dahil kaakibat po ng mga credit cards na yan at mga inutang na yan ay responsibilidad na sila ay bayaran. No, tayo'y katatapos lamang ng bagong taon, Ms. Cheryl, kukuhanin ko sana ang pagkakataon na batiin ng ilang kaibigan. Go! Oo. Siyempre, ang aking usual at masugid na tagapakinig at taga-subaybay, yung aking anak at ang aking partner si John and ang aking mother, hello. Hi, tita. Rachel, at ang mga Soriano sa Pangasinan. Oy, hello. Pangasinan. Masantos ya kabuasan edsi kayo. Ay, masantos ya hapon edsi kayo. Yes. Mga orpresyo sa La Union, ang ating mga kaibigan sa Bangko Sentral, dahil tayo nag-uusap tungkol sa mga credit cards, yung aking pinanggalingang opisina, Provident Fund Office, mga kapatid, sa aking mga boss dyan, at ang team PCT-PTC ng Taekwondo ng aking anak. Ayan. Maraming salamat, Ms. Cheryl. Thank you. Yes, tapusin mo na yung mga grades para makapunta ka na dito, Attorney Weng. Yan ang utang ko. Yan ang utang ko yung mga grades. Thank you, Attorney Soriano. Thank you for joining us this afternoon. At mga kapatid, dyan po nagtatapos ang isang oras na tanungan at sagutan. Kita-kits tomorrow. Ako po si Cheryl Cosim. Sagot kita.